Sa kabila ng mga panawagan na itigil ang investigasyon, muling iginiit ng International Criminal Court o ICC na kanilang ipagpapatuloy ang kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng tinaguriang war on drugs. Ayon sa pinakahuling desisyon ng ICC, may sapat silang batayan upang ipagpatuloy ang pagsisiyasat sa mga umunoy libo-libong biktima ng extrajudicial killings sa ilalim ng kampanyang ito. Matatandaang noong 2021, pansamantalang itinigil ng ICC ang investigasyon matapos igiit ng gobyerno ng Pilipinas na may kakayahan itong magsagawa ng sarili nitong investigasyon. Gayunman, matapos suriin ng ICC ang mga isinumiting ulat, sinabi nitong kulang at hindi sapat ang mga naging hakbang ng pamahalaan upang mapanagot ang mga sangkot sa malawakang patayan. Sa kabila ng pagkalas ng Pilipinas sa Rome Statute noong 2019, nilinaw ng ICC na mayroon pa rin itong jurisdiksyon sa mga krimeng nangyari habang miyembro pa ang bansa sa nasabing kasunduan. Mariing tinutulan ng mga kaalyado ni Duterte ang desisyong ito. Sinasabing paglabag umano ito sa soberanya ng bansa. Ayon sa kanila, dapat igalang ng ICC ang sistemang panghukuman ng Pilipinas at hayaang dito isagawa ang lahat ng investigasyon. Ngunit para naman sa mga human rights groups at pamilya ng mga biktima, isang tagumpay ang desisyon ng ICC. Nakikita nila ito bilang pag-asa upang makamit ang hustisya sa mga pinaslang na inosenteng mamamayan sa ngalan ng kampanya kontra droga. Ayon sa mga eksperto sa Batas International, ipinapakita ng desisyon ng ICC na seryoso ito sa pananagutan ng mga leader na posibleng lumabag sa karapatang pantao. Gayunman, magiging hamon pa rin ang implementasyon nito lalo't hindi nakikipagtulungan ang pamahalaan ng Pilipinas sa nasabing korte. Maaaring maglabas ang ICC ng warrant of arrest, ngunit mahirap itong ipatupad kung hindi kikilos ang lokal na otoridad. Sa huli, nananatiling bukas ang tanong, magkakaroon ba ng tunay na hustisya para sa mga biktima? O mananatili itong labanan ng politika at kapangyarihan? Habang nagpapatuloy ang proseso sa The Hague, patuloy ding umaasa ang mga Pilipino na sa dulo ng lahat, ang katotohanan at katarungan ang mananaig.